Magandang araw po muli sa inyo. Ito po inyong kapatid, Ronald Ovidos, na sa inyo po ay bumabati ng isang magandang araw. At tayo po muli ay magpapatuloy sa ating ginagawang expose sa pandaraya ng dating pastor, ngayon ay ebanghelista daw, na si Cesar Dizon. Marami po ang naging positive response sa ating mga previous videos. In fact, maraming nag-message sa atin at nagsasabi bakit daw ganun ang mga Adventist, tinuturo nila mali ang Bible. May mga nagsasabi rin na hindi masyado naintindihan Dizon ang issue. So ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat naunawaan niyo po ang totoo at katotohanan at malinaw tungkol po sa problema ng mga Seventh-day Adventist, tungkol po sa biblical inerrancy. Nakita natin na ginawa ni Dizon noong nakaraan, una sa aklat ni Bacchiocchi, kanya pong misinterpret, walang anumang basis si Dizon, kundi sarili lang niyang opinion, guni-guni, haka-haka. Nakakatakot po yung ganyang mga ngaral at ebangelista daw. Sa bagay, evangelist siya, hindi siya apologist, hindi siya theologian, kaya ang isang evangelist na kagaya niya ay kayang baluktutin ang anumang mga sinasabi ng mga nakasulat. Nagtataka nga po ako, naging pastor daw siya at meron pa daw siyang masteral, pero how come na hindi siya marunong mag-analyze? Pinagsabi pa niya na minamali ko daw ang sinasabi. Pero alam po natin walang katotohanan yan. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ay ating itutuloy ito po ang expose sa mga nakakilabot at hayagang pandaraya ni Cesar Dizon. Natulakay na natin yung pandaraya niya tungkol kay Bacchiocchi at kinat ko into little bits yung video tungkol kay Bacchiocchi para mapanood ng lahat. I'll make sure na doon sa mga 10 minutes videos na yon ay talagang mapanood lahat ng mga tao. Hindi kagaya kasi pagka isang oras ang video na aking pinapalabas. Marami po nakita ko sa analysis ng YouTube, 10 minutes lang napapanood nila. Hindi talaga napapanood ang buong video. Kaya po sabi ko, ay sayang naman yung aking mga sagot, mga research para i-expose ang mga pandaraya ni Cesar Dizon sa mga referensya na kanila mismong ginagamit, mga scholars. Hindi naman bala pinapanood halos ng mga tao at hindi tinatapos ang video. Kaya gano'n na lang, ang daming reaction, puro emotional, puro galit, puro mga tantrums ang naririnig ko sa mga Adventist na ganyan talaga ang magiging reaction ng mga hindi masyado intelihente sa pag-aaral. Mas gusto nila yung emotional na approach, na method sa pag-aaral at masasabi kong iyon po ay hindi tama. Kaya po sa pagkakataong ito ay ating tatalakay naman yung ikatlong bahagi na kung saan i-expose natin yung truth versus error sa pahayag na ito ni Cesar Dizon. So sa bahaging ito ay ating pag-uusapan kung paano dinaya ni Cesar Dizon ang totoong sinabi ni Robert Olson tulad ng mga ginagawa niya kay Dr. Bacchiocchi at sa BRI o Biblical Research Institute. Napakatuso ng taong ito. Sa aking loob ng karanasan sa pakipagtalakayan, si Cesar Dizon hindi siya competent sa apologetics. Pwede sa bagay siya sa evangelist talaga. Mangaral na lang siya kasi pwede siya mambola. Pero sa pag-apologist, hindi applicable yung style niyang pambobola at pandaraya dahil ang mga apologists, they tend to be more objective sa kanilang kinikriticize, no? At they are holding on to more evidence. Hindi kagaya ni Dizon, more on opinion. So, bilang respeto dito sa mga aklat na aking ginamit, ay sinisigurado ko na kung ano yung sinabi nila based on their context at intention ng kanilang book. Si Cesar Dizon, binabasa niya yung sinasabi ng author and then sarado niya yung libro ng mga author and then magpapaliwanag niya siya sa sarili niyang salita. Napansin po ba ninyo na hindi man lang siya nagko-quote to support his opinion na yun talagang ibig sabihin ng author? Yan po ang delikado. Mag-evangelist ka na lang, huwag ka na lang mag-apologist, Dizon. Kasi ang evangelist, they have the possibility to do bola-bola o magbola ng mga tao. So, ito po, number 2, tungkol kay Robert Olson.
So, papaano natin masasabi na this time ay si Olsin naman ang kanyang nabiktima ng kanyang pagdaraya? Sabi niya, hindi galing sa utak ni Olson o Robert Olson ang listahan ng mga Bible errors. Ang nilista niya yung mga pagkakasunod-sunod, 6 na mga categories na mga contradiction. Sabi ni Dison, Obido said, ito ang sabi ni Robert Olson. Hindi, sabi ni Robert Olson, yan. Sabi mo lang yan. Gawa-gawa mo lang yan. Obido said, ito ang sabi ni Robert Olson. Again ha, hindi sabi ni Robert Olson yun. Sabi lang ni Obido yun. nakita nyo, masyadong nagmamadali, nagmamarunong. Kala niya ay uubra yung ganyan debate o yung ganyang stand niya sa akin. Alam po ninyo, gaya na sinasabi ko, ay hindi ordinaryong layman lang ang kausap mo o kaharap mo na pwede mong bulahin, kundi ako mismo ay ito, si Ronald Obidos, at kilalang apologists at defenders na dati niyong hinahangaan. Same principle, wala hong naiba sa aking principle, pareho lang din. Ang naiba lang yung aking doctrine ng tinataguyod ngayon, more biblical. Kaya yung the way I criticize and argue like before in my 24 years in Adventist, pare-pareho to. Pareho, walang pinag-iba. Kaya ina-apply ko lang ito sa style ni Dison na kung kami maghaharap sa debate ay talagang hindi uobra. He is not competent to face me in a debate. Mangyayari nito parang ano lang to, sarsuela na parang boxing na amateur. Suntukan sa mga pesta na tingin ko hindi match. Kaya kung sa palagay ninyo, meron kayong mga apologists, mga Adventist talaga may pinag-aralan, yung competent theologians, taga-ayas, taga-AUP, yun po ang mas maganda. Sa mga layman naman, yan sila Johnson Amican, sila Jerry Sevilla, sila Richard Thompson, hindi rin uubra yung style nila sa akin. Ang mas maganda na, ang may recommend ako na mag-deal sa akin sa issue nito na iharap nyo sa issue na ito. Hindi not necessarily public debate, but in this kind of discussion na hindi kaya ng utak ni Dison, kasi hanggang dito lang siya, hindi niya kayang itaas pa. Ang aking kaibigan, si Jonathan Espina, mahusay yan. Alam niya kung paano mag-handle ng mga literature, books, napansin ko sa kanya, sa aming mga sagutan. Talagang nirespeto niya yung kanyang binabasa at wide reader po itong si kaibigan Jonathan Espina. Saklolohan mo na lang itong si Dison, kawawa naman. Hindi siya marunong sumakay sa issue na to. Alam ko, ikaw kaibigan Jonathan, kaya mo na sakyan ang issue nito dahil malalim ka rin mag-isip. Ganun din, inirecommend ako na sumagot sa issue nito si Brother Melvin Sarmiento. Kaibigan ko po yan, matinong tao yan, hindi mabuladas kagaya ni Dison. Magaling din siya sa kanyang mga research, talagang totally honest siya, talagang yung kung ano yung binabasa as is, yun ang sinasabi niya. Hindi kagaya itong si Dison. Pagtapos magbasa, sinasara yung kanyang binabasa at yun, nag-i-interpret na sa sariling opinion. Marami na hong nakakahalata kay Dison, kaya kumukunti na ang kanyang viewers. Kaya ito po ang masasabi ko. Kung gusto niyo talaga na seryosong pag-aralan ito, I recommend itong dalawang kaibigan kong layman, si Jonathan Espina at si Melvin Dison, ang makipagtalakayan dito sa issue nito sa akin. Dahil hindi ako mahirapan mag-explain dahil we both have respect at we both know the best methodology. Hindi kagaya yung amateur na si Dison na parang bara-bara lang. Malakas lang ang boses, magaling lang mambola. Kasi evangelist pero hindi siya bagay dito. He is not competent. Kahit itong si Raymond Cada na nag-aaral ng theology sa AUP, tingin ko hindi pa niya nasasakyan at na-touch itong issue na ito. Ang payo ko sa kaibigan, bago mo mag-attempt na pumasok at sumausaw sa usapan namin Dison, mag-aral ka pa dahil I think second year college ka pa lang sa theology. O kaya magtanong ka sa mga professor mo sa theology sa AUP. Itanong mo kung ano stand ng Adventist, kung biblical inerrancy ba o limited inerrancy. Hindi ako mapapahiya, sigurado ako, at alam ko sinasabi ko. Ang mga nagpumututol sa akin, yan ang mga papahiya bandang huli.
Tandaan po ninyo ang sinabi ko. Marami pa akong punto na sasabihin. Marami pa akong mga issues, mga history ng Adventism na sasabihin na hindi malahil alam ni Cesar Dizon at ng mga ibang layman, na kaya nga natatawa na lang ako yung mga sumasawsaw na nagsasabi na ako daw yung magmo-Muslim na, naniniwala daw ako na ang Bible ay mali. Tingnan bandang huli ay kakainin nila ang sinabi nila, dahil lalabas later on kung ano talagang tunay na dahilan kung bakit ang mga Adventist ay hindi naniniwala na ang Bible ay walang mali, no? Mula nung ito'y isulat ng mga inspired authors. Ito, error number 1, hindi galing sa utak ni Olson ang list ng Bible errors, gawa-gawa lang daw ni Ovidius yan. So, totoo ba ito? Ito nga ba ay gawa-gawa ko lang? Tignan natin muli yung video na kanyang sinabi. Ovidius said, ito ang sabi ni Robert Olson. Hindi, sabi ni Robert Olson, yan. Sabi mo lang yan. Gawa-gawa mo lang yan. Ovidius said, ito ang sabi ni Robert Olson. Again ha, hindi sabi ni Robert Olson yun. Sabi lang ni Ovidius yun. Ang tapang, di po ba? Pero sabi nga, maingay lang si Dizon. Maingay lang siya pero walang laman yung kanya sinasabi. At yan na napatunayan na natin sa maraming pagkakataon. Kaya po, sa pagkakataong ito, ay iisa-isa natin to ang pag-uusapan, tututukan natin si Robert Olson na sumulat at nagdista at nagpatotoo sa kanya sarili mismong sulat na ang mga Adventists ay hindi naniniwala sa Bible inerrancy. They believe in limited inerrancy. Ayon sa mga Adventists, ang Bible ay walang mali pagdating lamang sa faith and practices or doctrines. Pero pagdating sa mga science, pagdating sa history, pagdating sa anumang field ng knowledge ng tao, meron itong mali. Yan ang limited inerrancy. So nakita natin, hindi galing sa abi niya sa error, Dizon, hindi galing sa utak ni Olson ang list ng mga Bible errors, gawa-gawa ko lang daw yan. And the truth is, si Robert Olson mismo ang nagsabi na may mga mali ang Bible. At hindi sa mga nagtatanong na tao. Sabi kasi ni Dizon, ito po yung question of inerrancy in inspired writings by Robert Olson. Kapatid, yang may bilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 7 pa po yan, hindi yan galing sa utak ni Olson. Kinulit ni Olson yan na questions ng mga tao patungkol sa inerrancy ng Bible. Kinot ni Olson ang sinabi tulad ng maraming mga writers. Halimbawa, kasi ang lumabas sa utak nitong ni Mr. Ovidius na si Mr. Olson daw ang nagsabing historical uncertainties. Uncertainties. Tapos kalawa daw mali, numerical and chronological problems. Mali na, may mali na doon. Inaccurate citation by the New Testament authors. Sabi niya si Olson din may sabi diyan. Use of scriptures out of context. Si Olson din daw ang may sabi diyan. Mali. Ito, balikan natin yan. Panglima, grammatical imperfection. Pang-anim daw, discrepancies in the original manuscripts. Ang sabi niya, si Olson daw ang may sabi niya. Alam mo, kapatid na Ovidius, sana maging totoo ka sa iyong mga sinasabi. Ang totoo niyan, si Olson ay nagsabi na may mga tao na ito yung reklamo nila, ang Biblia daw mayroong mali na historical uncertainties. Sabi ng ibang tao. Sinulat ni Olson at yan po ang kanyang The Question of Inerrancy and Inspired Writings. Yun po ang pinaka-title. Questions! Kaninong question? Kanya! Grabe ka naman. Ang questions galing sa mga tao. Yung nagsasabing mali, yung sinulat ni Olson, mga tanong lang ng tao yan dun sa kanyang article. Tanong at sinasabi ng mga tao tungkol daw sa Bible contradiction. Pero tignan nyo mamaya, papakita ko, wala namang ganun sinasabi. Kwentong kutsero
at kwentong barbero lang yan ni Cesar Dizon na magaling mambuladas. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa taong yan. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 3:12, nung kausap niya si Nicodemus, sabi ni Jesus, paano mong maunawaan yung mga bagay sa langit? Yung mga bagay nga sa lupa, hindi mo maunawaan. Kaya si Dizon, yun lang sulat ng mga human authors, hindi niya ma-explain ng tama, hindi niya maunawaan. What more ang Bible na salita ng Diyos? Paano ho natin nasabi na katotohanan na si Robert Olson, na dating director ng Ellen G. White Estate, siya mismo ang nagsabi at nagbigay ng mga category ng mga Bible errors, at hindi ito tanong lamang ng mga tao. Una, number one, because Robert Olson himself answered his own question. Kung mapapansin po ninyo, doon sa Appendix A na ating pinag-uusapan, ang kanyang article, The Question of Inerrancy in Inspired Writings by Robert Olson, ang tanong ni Robert Olson, are there discrepancies in the Holy Scriptures? The answer is yes. Pero pag si Dizon ang magpapaliwanag, paano dinaya ni Dizon itong sinabi ni Robert Olson? Yun sa kanyang pagbasa, are there discrepancies in the Scriptures? Tapos sabi ni Dizon, yan ang tanong ng marami. Sagot ng iba naman, the answer is yes. Dito po ako natawa. No? Pakinggan niyo ulit ang video. Halimbawa, diyan sa sabi niya una, are there discrepancies in the Holy Scriptures? Yan ang tanong ng marami. Sagot ng iba naman, yan ang tanong ng marami. Sagot ng iba naman, yan ang tanong ng marami. Sagot ng iba naman, the answer is yes. Are there discrepancies in the Scriptures? Tapos nag-comment si Dizon, yan ang tanong ng marami. At ang sagot naman, ang iba naman, the answer is yes. Saan mo nabasa yon sa sulat ni Olson, Dizon? Ano na nangyayari sa'yo? Bakit ikaw ay punong-puno ng pantasya? Pagka binasa natin at binilikan itong sulat ni Robert Olson, wala siyang sinasabi dito na tanong ito ng mga tao. In fact, siya nagtatanong dito. Are there discrepancies in the Holy Scriptures? Sabi ni Dizon, tanong ng iba. O asan? Wala dyan yung sinasabi mong tanong na iba. Kaya ang sagot ni Robert Olson, the answer is yes. Sabi pa niya, and some of the problems of accuracy or inaccuracy confronting Bible scholars may be categorized as follows. So, ikinategorize niya yung mga problema tungkol sa accuracy, no? Na-encounter ng mga Bible scholars, hindi yung mga tanong lang ng mga tao. Saan mo napulot yan, Dizon? Kung saan-saan mo pinagpupulot yung mga sinasabi mo. Kaya, ang isang tao na nakikinig lang sa'yo at hindi nagsusuri, malamang madaya mo. Malamang sa tamis ng iyong dila, malamang at nakita ko nga, marami kang napaniwala, marami kang nadayang tao. Pero kung magiging palaaral tayo, intelihente, magiging objective tayo, ang liwanag, no? Ang Appendix A, the question of inerrancy inspired writings, no? Are there, itong tanong ni Olson, hindi ng mga tao, are there discrepancies in the Scriptures? Direct answer ni Olson, the answer is yes. Hindi naman sinabing their answer is yes. Pag their answer, tanong nila yon. At yun ang palagay nila. Alright? At inilista na nga niya yung mga biblical uncertainties. No? Nakita natin na number one, Robert Olson himself answered his own question. Siya yung nagtatanong, siya yung sumasagot. Number two, bakit ako naniniwala na si Robert Olson ay naniniwala na ang Bible ay may error as an Adventist? Number two, sabi ni Robert Olson, to simply acknowledge that inspired writings may contain flaws o pagkukulang, imperfections, or error is more sensible than to harmonize some apparent contradictions. No? Si Olson mismo nagsabi nito, kung kikilalanin lamang sa simpleng paraan, kung kikilalanin lamang na ang inspired writings ang pinag-uusapan dito, Dizon, hindi copyist.
copies o yung mga taga-kopya ng original ang pinag-uusapan. Sabi ni Olson, to simply acknowledge that inspired writings o yung inspired mismo, yung original na sinasabi mo rin, na sinulat ng mga Bible authors, no, na inspired by God, may contain flaws or errors or imperfection. Kaya sabi ni Olson, to simply acknowledge, sinasabi, kung baga si Olson, sinasabi sa iyo, Dison, kung i-acknowledge mo lang, Dison, na ang inspired writings, hindi yung kinopya, hindi yung mga copies na nandito sa atin ngayon, but the inspired writings may contain flaws o may mga errors, pagkukulang, is more sensible than to harmonize some apparent contradiction. Ang aminin mo na lang kasi, Dison, na ang inspired writings ayon kay Olson, may errors, may flaws, may imperfection. Mas sensible daw na aminin na lang na yung inspired writings ng Bible, habang sila'y inspired, sinusulat ang Bible, may contain flaws o imperfection. No? Inuulit-ulit ko to para maintindihan ni Dison dahil hindi siya makaintindi. Mas more sensible tayo kesa i-harmonize some apparent contradictions. Okay? So, at least itong si Olson, honest siya. Humble siya. Si Dison, hindi. Didikutin niya, sisirain niya yung mga sinulat ng mga ibinabasa niya para lang tumugma sa kanyang gusto. No? At sinabi nga dito sa mga paragraph sa ilalim, binanggit ni Robert Olson na isang halimbawa, si Harold Dinsel, na nagsubok na isa siyang Bible inerrantist. No? Sinubok niyang i-harmonize yung mga apparent contradiction at nagbigay nga siya ng halimbawa, yung pagtilaok ng manok nung nagsinungaling si Pedro kay Christ, lumabas sa kanyang pag-harmonization, no? Resulta ng kanyang harmonization sa contradiction sa gospel. Lumabas na 6 times na tumilaok ang manok instead of 3. No? Kaya sabi dito ni Olson, itong naka-highlight, rather than resort to such artificial explanations, we think, yan po yung in-underline ko. Makikita nyo, bakit ko in-underline we think? Kasi sinasabi ni Dison, ito daw is tanong at palagay lang daw ng mga tao. Hindi daw ito ang nasa utak ni Olson. Pero dito, maliwanag, ginamit ni Olson, we think, yung pronoun, we, kami. Kami. So, ibig sabihin, kasama dito sa ang utak o isip ni Olson. Na iniisip niya na mas sensible na umamin na lang at acknowledging na ang inspired writings ay may flaws, imperfection, na in unimportant matters. No? Dito mapapahiya si Dison. Sinasabi ni Dison na ito daw ay sabi-sabi ko lang at ito daw ay hindi daw galing sa utak ni Olson ang lista ng Bible errors, gawa-gawa lang ni Ovidius yan. Pero nakita natin, si Dison ang mahilig gumawa ng kwento. Kaya, hirap na hirap dito si Dison. Alam ko siguro, alam niya ito na mali siya. Pero nahirapan siya i-reconcile dito. Kasi mapapahiya siya. Dahil si Olson mismo ay naniniwala pala na simple na para ma-avoid yung mga conflicts, acknowledge nyo lang ng inspired writings. Hindi yung mga copies na yung mga transmitted copy ng manuscript, kundi yung inspired writings may contain flaws in important matters. Kaya Dison, paano mo ngayon sasagutin ito? Paano mo sasagutin ito? Point number 2. No? Na sabi ni mismo ni Olson, siya naniniwala na mayroong flaws ang inspired writings. Dito naman tayo sa number 3. Bakit ako naniniwala na ito mismo ay pinaniniwalaan ni Olson. Hindi sa galing sa akin lang utak ko. Kundi ito mismo paniwala ni Olson na ang Bible, inspired writings, sinulat na original ng mga authors, may mali. Number 3, sabi ni Olson, it is not necessary for us to have an inerrant Bible. Basahin natin ang paragraph sa baba. Sabi rito, in light of these facts, we conclude, pansinin nyo kanina ang sabi niya, we think, sinama niya yung sarili niya, na kailangan daw aminin na lang natin
na ang mga inspired writings may errors. At pangatlong point, dito naman, in light of this fact, sa liwanag mga after niya ipakita yung mga discrepancies sa Bible, sa liwanag naman ito, we conclude, hindi silabing they conclude na hindi siya kasama, kundi we conclude kasama si Robert Olson. Anong conclusion ni Robert Olson? That it is not necessary for us to have an inerrant Bible in order for God's purpose for us to be accomplished. Hindi na daw necessary para sa kanila bilang Adventist, kasama si Olson, hindi na kailangan na ang Bible ay walang mali para makilala daw natin ang purpose ng Diyos pag binasa ang Bible. So, tinatanggap niya na may error ang Bible. No? Ayan ang conclusion niya. Ha? Sabi dito sa number 2, that it was therefore likewise not necessary, hindi raw kailangan din, for the first century Christians to have an inerrant Bible. Maging ang mga first century Christians, mga apostol, hindi na raw necessary na magkaroon sila ng walang maling Bible. So, ibig sabihin, okay lang na ang first century Christians ay magkaroon na maghawak nila ang Bible may mali. Okay? Number 3, sabi ni Olson, ayon sa kanyang conclusion, that some of the discrepancies found in the scriptures may have been penned by the scripture writers themselves. Ito, Dison, mapapahiya ka rito. Ha? Basahin mo ito, Dison, unawain mo. Pati yung mga followers niya na panatiko kay Dison, nakala nyo, tama siya. Sinabi ni mismo ni Olson, number 3, that some of the discrepancies found in the scriptures, hindi lang kopya ito ha, hindi lang yung mga kopya, sabi ni Dison, o yung mga kinopya. Yes, pwede magkamali. Pero sabi dito, some of the discrepancies found in scriptures may have been penned, sinulat mismo ng mga scripture writers. Hindi copiers, Dison. Maawa ka naman sa sarili mo, pati sa mga tao na niloloko mo at binobola. Sinasabi na rito ni Olson na ang discrepancies na nasa scriptures na binanggit nga niya sa kanyang unang bahagi, andyan historical discrepancies, discrepancies sa gospel, at kung ano-ano mga contradiction, yan ay penned by the scripture writers themselves. Okay? Kaya ang sabi niya, ito payo siguro ito ni Robert Olson kay Dison, na hindi matanggap yung katotohanan ng Adventist pala ay nagtuturo ng Bible ay may discrepancy sa original level pa lang. Sabi ni Olson, pati na rin sa mga Adventist na mga sumusubaybay sa amin, not everyone can accept these conclusions easily. Hindi lahat matatanggap itong conclusion nito easily. Kaya nangyari kay Dison, denial stage. Denial stage ang nangyari kay Dison. Malamang nabasa nito, naintindihan niya, but hindi niya ma-accept ang conclusion na ito ni Olson na ang Adventist pala ay tinatanggap na ang Bible ay maraming mali at mga contradictions sa inspired author or writings level pa lang. Kaya ito kay Dison at sa mga followers niya, hindi ko kayo gustong insultin. Gusto ko lang buksan ang isip niyo na ang sinasabi ko ito to. Huwag kayo maniniwala kay Dison. Lulukuhin lang niya kayo. Kaya po, ulitin natin ang sinasabi ni Olson. Not everyone can accept these conclusions easily. There are those who say, in effect, God wouldn't do that to us. He just would not give the world an errant Bible. Hindi daw gagawin ng Diyos. Siguro ganito rin sinasabi ni Dison at ng mga ibang Adventists. Hindi gagawin ng Diyos ito sa amin na bibigyan na kami ng Bible na may mali. Pero anong sabi ng Olson? But it is not our place to lay down conditions which God must meet before we will accept the Bible as His Word. Pero tayong mga tao, wala tayo sa lugar, no? Para sabihin natin kung anong kondisyon na dapat na sundin ng Diyos para matanggap ang Bible na kanyang salita. So, natutunan natin ngayon na si Dison ay nandaya na naman kay Robert Olson. Paano siya nandaya? Sapagkat sinabi niya, hindi galing sa utak ni Olson ang list ng mga Bible errors, gawa-gawa ko lang daw yon. Pero nakita natin ngayon ang katotohanan na si Robert Olson pala mismo ang nagsabi na may mali ang mga Bible. Hindi ito tanong ng mga tao. Dison, please, for God's sake, huwag ka na magsinungaling.
ito yung totoo. Ulitin natin yung mga point. Ba tayo naniniwala na ito mismo ay galing sa utak ni Olson? Because number 1, Robert Olson himself answered his own question. Ito yung tanong niya dun sa kanyang article, The Question of Inerrancy in Inspired Writings. Are there discrepancies in the Holy Scriptures? The answer is yes. No? Kaya number 1, Robert Olson himself answered his own question. Ang tanong niya, meron bang discrepancy sa Holy Scriptures? Ang sagot mismo ni Olson, oo, merong discrepancy. Number 2, bakit tayo naniniwala na ito mismo ay pinaniniwalaan ni Olson at kanyang sinabi at hindi ito basta sabi lang na ibang tao? Number 2 point, it simply acknowledged Robert Olson simply acknowledged that inspired writings may contain flaws is more sensible than to harmonize some apparent contradiction. Si Olson mismo nagsabi dito mismo, ang hirap kay Dison, hindi niya binabasa ng libro ng buo eh. Ang simple lang daw, Dison, tanggapin mo lang ng inspired writings, hindi yung kopya ha, inspired writings, mayroong error, contain flaws. Mas sensible daw yon, Dison, than to harmonize some apparent contradictions. So, number 2 natin yan, nga kung bakit tayo naniniwala na si Olson may sabi niyan at hindi yan galing sa aking utak. Okay? And number 3, ang sabi ni Robert Olson, it is not necessary for us to have an inerrant Bible. Hindi daw kailangan sa atin na meron tayong Bible na walang mali. So, ibig sabihin, okay lang na may mali ang Bible natin. Kaya sabi niya sa point number 1, it is not necessary for us to have an inerrant Bible in order for God's purposes to us to be accomplished. No? Kaya Dison, masasabi ko, although meron pa tayong huli na ipapakita sa susunod na video, ano nangyari sa'yo? Bakit mo dinadaya itong mga binabanggit yung authors? Samuel Bakyoki, Biblical Research Institute, pati si Robert Olson na authorized, dating director ng Ellen G. White Estate, sinasabi nila na ang inspired writings mismo may errors. Sa susunod, explain ko po kung bakit ganun stand ni Olson. Kasi, kung mapapansin po ninyo, sa article na ito ni Olson, The Question of Inerrancy in Inspired Writings, ang topic na rito is actually not only the Bible, but the writings of Ellen G. White mismo. Okay? Napansin later on ng mga scholars ng Adventist na mismo sa mga sulat ni Ellen White, although she is inspired, no? Sabi ng mga Adventist, inspired daw si Ellen White na sinusulat niya ang kanyang book. Pero may mga errors pa rin nakita ang mga scholars ng SDA later on. At yan po ang aking tatalakayin sa mga susunod na video na atin pong presentation. Marami pong salamat muli sa inyong pakikinig, pagsubaybay. Nawa po pagpalain kayo ng Diyos at nawa itong katotohanan ay manatili sa inyong isip at hindi sa mga errors at kasinungalingan ni Cesar Dison. Mahal ko kayo, mahal kayo ng Panginoon, doon lang tayo sa totoo at tama. Ang katotohanan, masakit, alam ko. Marami sa inyo ang denial stage, kagaya ni Dison, denial stage. Pero gaya ng mga pinakita natin sa mga ebidensya, nating sinasabi, it's time to accept the truth.